Ako si Mary Joy at gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan habang buhay. Kung naghahanap kayo ng katatakutan, maganda na kayo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa isang paglalakbay sa Visayas na nauwi sa isang bangungot na puno ng aswang at mga lihim na bumalot sa isang baryo. Nagsimula ang lahat sa isang bagsak na grades. Oo, tama kayo nang narinig. Bagsak. Sa subject na Philippine Folklore and Mythology pa naman. Ang saklap, di ba? Kami ay 6 na magkakaklase. Ako, si Danica na utak ng lahat ng ito, si Mark na laging seryoso, si Sarah na palaging nag-aalala, si Kevin na palabiro, at si Lisa na tahimik pero matalino. Napagdesisyon na ng professor namin na bigyan kami ng isang huling pagkakataon para makabawi. Ang sabi niya, kailangan namin gumawa ng isang malalimang pag-aaral tungkol sa isang kakaibang alamat sa isang lugar sa Pilipinas. At ang output ay kailangan naming idokumento, i-present at ipasa. Kung hindi, goodbye diploma. Naging desperado kami. Araw-gabi kaming nag-iisip ng mga ideas. Hanggang sa isang gabi, habang nag-i-scroll si Danica sa internet, nakakita siya ng isang article tungkol sa isang liblib na baryo sa isang probinsya sa Visayas. Ayon sa article, ang mga nakatira doon ay pawang mga pandak. Hindi lang basta maliit, kundi talagang pandak na parang mga tribo na nakatira sa modernong panahon. Guys, sigaw ni Danica. Tingnan nyo to, perfecto para sa project natin. Nang makita namin ang link, nagkatinginan kaming lahat. Bigla ako nakaramdam ng hindi maganda. May kakaiba sa baryong yon. May something na nakakatakot. Baliw ka ba, Danica? Sagot ni Mark. Sa Visayas? Alam mo namang doon nagkalat ang mga aswang, di ba? Baka mapahamak tayo. Sumang-ayon si Sarah. Oo nga, at pandak pa. Baka may kung anong kulto sila dyan. Nakakatakot. Pero matigas ang ulo ni Danica. Alam niyang ito na ang pagkakataon namin. Guys, isipin niyo na lang. Isang baryo ng mga pandak na wala sa mapa. Walang nakakaalam tungkol sa kanila. Unique to. Siguradong papasa tayo dito. Para kumbinsihin kami, sinabi ni Danica na siya na raw ang bahala sa lahat ng gastos. Pamasahe, pagkain at accommodation. 1 linggo lang naman daw kami doon. Sa huli, bumigay kami sa pangungulit niya. Siguro dahil na rin sa desperasyon na makapasa. Matagal at nakakapagod ang biyahe. Mula Maynila, sumakay kami ng eroplano papuntang Visayas. Pagdating doon, sumakay naman kami ng bus papunta sa isang maliit na bayan. Pagbaba namin ng bus, sumakay kami ng tricycle papunta sa pinakamalapit na barangay. Mula doon, kailangan na naming maglakad ng ilang oras para makarating sa baryo ng mga pandak. Habang naglalakad kami sa makipot na daan na napapaligiran ng matataas na puno at makakapal na halaman, ramdam ko ang kaba. Ang tahimik ng paligid. Walang huni ng ibon, walang ingay ng insekto. Parang huminto ang oras. Nakakatakot dito, bulong ni Sarah. Tumango ako. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim ng kagubatan. Sa wakas na tanaw namin ang baryo. Maliit lang ito. May ilang kubo na gawa sa kawayan at pawid. At totoo nga, ang mga tao doon ay pandak. Hindi sila mas mataas sa 4 na talampakan. Na makita kami ng mga tao, huminto sila sa kanilang ginagawa at tumingin sa amin. May mga matatanda, may mga bata at may mga nagdadalang tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan.
Nagpakilala kami sa pinuno ng baryo. Isang matandang lalaki na may kulubot na muka at mapanuring mga mata. Ang pangalan niya ay Apong Isko. Ipinaliwanag namin ang layunin ng aming pagbisita. Sa una, nag-aalangan si Apong Isko. Pero nang sabihin ni Danica na gusto naming ikwento ang kanilang kwento sa mundo, pumayag siya. Pinatuloy kami sa isang maliit na kubo at binigyan kami ng pagkain. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Nagtatanim sila ng palay, gulay at prutas. Nanguhuli rin sila ng isda sa ilog. Sa mga sumunod na araw, kinapanayam namin ang mga residente ng baryo. Sinubukan naming alamin ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kultura at ang kanilang mga paniniwala. Doon namin nalaman na matagal lang nakahiwalay ang baryo nila sa sibilisasyon. Ayon sa kanila, dati silang nakatira sa isang malaking bayan malapit sa dagat. Pero dahil sa kanilang kakaibang itsura, kinamuhian sila ng mga tao. Tinawag silang mga duwende, mga unano at iba pang masasakit na pangalan. Isang araw hindi na nakayanan ng mga pandak ang pang-aapi. Nagkaisa sila at nagrebelde. Pero dahil mas malakas sa mga normal na tao, natalo sila. Pinalaya sila sa bayan at itinapon sa gitna ng kagubatan. Doon sa gitna ng dilim at kawalan, natagpuan sila ng mga aswang. Ayon sa kwento ni Apong Isko, nakipagkasundo ang mga pandak sa mga aswang. Sa halip na tuluyang mamatay sa gutom at sakit, pumayag silang magsilbi sa mga aswang. Ang kapalit, bibigyan sila ng proteksyon at pagkain. Sa una nag-alangan ng mga pandak, pero dahil wala na silang ibang pagpipilian, pumayag sila. Isinumpa nila ang kanilang sarili sa mga aswang. Binigay nila ang kanilang kaluluwa para sa kapakanan ng kanilang lahi. Simula noon naging alipin ng mga aswang ang mga pandak. Sila ang naghahanap ng biktima para sa mga aswang. Sila ang naglilinis ng bahay ng mga aswang at sila rin ang nag-aalaga sa mga anak nito. At bilang kapalit, binibigyan sila ng mga aswang ng pagkain at proteksyon. Habang kunikwento ni Apong Isko ang kanilang kasaysayan, ramdam ko ang galit at awa. Galit dahil sa pang-aapi na dinanas nila. Awa dahil sa kanilang pagiging alipin ng mga aswang. Pero may isa pang emosyon akong nararamdaman. Takot. Dahil alam ko na ngayon na nasa panganib kami. Nasa baryo kami ng mga alipin ng aswang. At hindi malayong gawin din kaming biktima. Sa mga sumunod na araw napansin ko ang kakaibang pag-uugali ng mga pandak. Madalas silang magtago sa dilim. Madalas silang magbulungan at madalas ko silang nakikitang nakatingin sa amin. Isang gabi habang naglalakad ako papunta sa ilog para maghugas ng pinggan, nakita ko si Danica na nakikipag-usap kay Apong Isko. Malayo ako sa kanila pero rinig ko ang kanilang usapan. "Sigurado ka ba sa desisyon mo, Apong Isko?" tanong ni Danica. "Wala na kaming ibang pagpipilian," sagot ni Apong Isko. "Kailangan naming protektahan ang aming lahi." "Pero paano ang mga kaibigan ko?" tanong ni Danica. "Hindi sila papayag dito." "Hindi na mahalaga yon," sagot ni Apong Isko. "Mas mahalaga ang kapakanan ng aming lahi." Nang marinig ko ang usapan nila, nanlamig ako. Alam ko na ang plano nila. Plano nilang ibigay kami sa mga aswang. Tumakbo ako pabalik sa kubo at sinabi ko sa mga kasama ko ang narinig ko. Sa una hindi sila naniwala sa akin. Pero nang makita nila ang takot sa aking mga mata, naniwala rin sila. "Kailangan na nating umalis dito," sabi ni Mark. "Pero paano?" tanong ni Sarah. "Napapaligiran nila tayo." "Kailangan nating magplano," sabi ni Kevin. "Wala na tayong oras para magplano," sabi ko. "Kailangan na nating umalis ngayon din." Nagpasya kaming tumakas. Tahimik kaming lumabas ng kubo.
Naglakad kami sa dilim. Sinubukan naming wag gumawa ng ingay. Pero huli na ang lahat. Narinig namin ang sigaw ng mga pandak. Nakita namin silang tumatakbo papunta sa amin. May dala silang mga sulo at mga itak. "Huliin niyo sila!" sigaw ni Apong Isko. "Huwag niyo silang hahayaang makatakas." Tumakbo kami ng mabilis pa. Tumakbo kami para sa aming buhay. Nagtago kami sa kagubatan. Nagtago kami sa mga puno at sa mga bato. Pero alam ng mga pandak ang lugar na ito. Alam nila kung saan kami nagtatago. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. Nararamdaman ko ang kanilang galit. Nararamdaman ko ang kanilang pagnanais na hulihin kami. Biglang may humila sa akin. Isang pandak. Sinubukan kong magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. Hinila niya ako papunta sa isang madilim na lugar. "Bitawan mo ko!" sigaw ko. "Hindi kita bibitawan," sabi ng pandak. "Kailangan kitang ibigay sa mga aswang." Sinubukan kong sumigaw, pero tinakpan niya ang aking bibig. Hindi ko na makita ang aking mga kasama. Nag-iisa na lang ako. Dinala ako ng pandak sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita ko ang mga aswang. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Ang mga aswang ay mas nakakatakot pa sa aking inaasahan. May mga aswang na may mahahabang dila at matutulis ng ngipin. May mga aswang na may pakpak at kuko. May mga aswang na may mga mata na kulay pula. At lahat sila ay nakatingin sa akin. "Ito na ba ang hapunan namin?" tanong ng isang aswang. "Oo," sagot ng pandak. Siya ang pinakamahina sa kanila. "Magaling," sabi ng aswang. "Dalhin mo na siya sa altar." Dinala ako ng pandak sa isang altar na gawa sa bato. Pinahiga niya ako doon. Iginalaw ko ang aking ulo at nakita ko si Danica, Mark, Sarah, Kevin at Lisa na nakatali sa mga poste sa gilid ng altar. Gising silang lahat at namumuo ang luha sa kanilang mga mata. "Sorry," bulong ni Danica. Sinubukan kong magsalita pero hindi ko magawa. Natatakot ako. Sobrang takot. Nagsimula ang mga aswang na magsayaw sa paligid ng altar. Kumakanta sila ng mga kakaibang salita. Nararamdaman ko ang kanilang masamang enerhiya. Alam ko na malapit na akong mamatay. Pero biglang may nangyari. Narinig namin ang isang malakas na ingay. Tumingin kami sa labas ng kuweba. Nakita namin ang mga tao mula sa bayan na may dalang mga sulo at krus. "Lumayas kayo dito!" sigaw ng isang tao. "Lumayas kayo dito mga aswang!" Sinugod ng mga tao ang kuweba. Nakipaglaban sila sa mga aswang at sa mga pandak. Nagkaroon ng matinding labanan. Maraming namatay, maraming nasugatan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagkakataon kong tumakas. Sinira ko ang tali na nakagapos sa akin. Tinulungan ko ang mga kasama ko na makawala. Tumakbo kami palabas ng kuweba. Sumama kami sa mga tao mula sa bayan. Sumakay kami sa mga sasakyan nila. Umalis kami sa baryo ng mga pandak. Pagbalik namin sa Maynila, hindi kami nagsalita tungkol sa nangyari. Sobrang trauma ang naranasan namin. Hindi namin alam kung paano kami magsisimula ulit. Pero alam kong hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon. Hindi ko makakalimutan ang mga pandak, ang mga aswang at ang takot na naramdaman ko. At higit sa lahat, hindi ko makakalimutan ang pagkakamali namin. Ang pagkakamali naming magtiwala sa isang taong obsessed sa pagpasa at hindi inisip ang kapakanan naming lahat. Kaya sa inyo mga taga-subaybay ng channel na ito, mag-ingat kayo. Huwag kayong magtiwala sa mga taong hindi nyo kilala. Dahil hindi nyo alam kung ano ang kanilang motibo. At huwag kayong pupunta sa baryo ng mga pandak dahil doon
matatagpuan nyo lang ang bangungot. Ito si Mary Joy, nagpapaalam. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ko. Mag-ingat kayo palagi.